TV1 Western Visayas. Dahil sa mapanganib na init na nararanasan natin, nanawagan ng isang grupo na magdeklara ang gobyerno ng National Climate Emergency. Ayon sa Center for Energy, Ecology and Development, mahalaga na may sapat na pondo at alokasyon ng gobyerno para sa pag-aksyon sa climate change. Sabi nga ng Pag-asa, maituturing na worst El Nino ang nararanasan natin ngayon at posible raw na mas iinit pa sa susunod na buwan. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episodes. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Para maiwasan ang mga water service interruption, nanawagan ang Department of Environment and Natural Resources na huwag mag-aksaya sa paggamit ng tubig. Ang Department of Health hindi inirekomenda ang madalas na pagligo sa isang araw para hindi maapektuhan ang supply ng tubig. Sa halip, gumamit daw ng basang bimpo o kaya spray bottle bilang pampapresko sa mukha at katawan. Kasi pag nirecommend ko mag-shower ka 3 times a day during the heat, maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawalan tayong pagkain. So, ang payo ko talaga is also conserve water. Practice ito dahil base sa projections ng Pag-asa, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan, no? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Karambola sa Fairview, Quezon City. Ang mga sangkot dyan, bus, UV Express, taxi at 5 motorsiklo. Sa tindi po ng banggaan, 3 patay, 17 ang sugatan. May unang balita si James Agustin. Tulong-tulong ang mga rescuer para matanggal sa pagkakaipit ang isang bata na sakay ng naaksidenteng UV Express sa Commonwealth Avenue Corner Fairlane Street pasado alas 9:30 kagabi. Agad siyang isinakay sa ambulansya. Ang isa pang pasahero ng UV Express na naipit din, isinugod din sa ospital. Abala naman ang iba pang rescue team sa paggamot sa mga nasugatan. Ang isang motorcycle rider pumailalim sa pampasaherong bus. Pahirapan ang pagtatanggal sa kanya. Dinala sa ospital ang rider pero dineklarang dead on arrival. Kalaunan nasawi na rin sa ospital ang 2 naipit na pasahero ng UV Express. Ang sangkot sa karambola, isang pampasaherong bus, UV Express, taxi at 5 motorsiklo. Alas 11 na ng gabi, nakaambalang pa rin dito sa gitna ng kalsada yung ilang mga sasakyan na nasangkot sa aksidente. Kabilang na itong isang papasaherong bus na talaga namang nabasag yung windshield. Ilang metro po ang layo mula naman dyan ay yung nabangga nito na UV Express na kung kita nyo talaga ay yuping-yupi itong likurang bahagi. Dito naipit yung ilang mga sakay nitong pasahero. Sa imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 5, unang nabangga ng bus ang ilang motorsiklo. Kasunod nito, tinumbok naman ang UV Express sa taxi. Nahuli pa ang bus sa mabilisang takbo. Ilang metro ang layo sa pinangyarihan ng aksidente. Biglang lumagabog kasi mabilis ang takbo nito. Tapos ito nakaparada na dyan kasi naka-stoplight tayo. Nahagip niya na yung UV at saka yung taxi dito at saka yung mga motor. 3 ang patay habang 17 ang sugatan. Pinaka-napuruhan ng mga pasahero ng UV Express. Maging ang driver nito ay sugatan. Rumaraga na po yung bus sa likod ko. Tapos bumangga na po siya doon sa likod po sa kanan. Ayan po yung nangyari nung time na yun. Naka-stop po yung stoplight. Binubuksan ko po kasi yung pintuan para makalabas po yung nasa gitna. Yung likod po kasi, hindi mabuksan yung pintuan dahil po yuping-yupi na yung side sa kanan po na likod. Nasa kusodian ng QCPD ang bus driver na iginiit na nagkaroon ng problema sa preno ang bus. May break pa naman po nung nandiyon kami sa North Fairview eh. Tapos? Nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal dun sa may niya. Naka-stop po yung stoplight na. Pa-break na po ako. Ayun po, pag-break ko po, hindi na po kumagat yung preno. Ako po ay humihingi po ng paumanhin at saka hindi ko po sinasadya yung aksidente po yung nangyari. Maharap ang bus driver sa mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Ito ang unang balita.
James Agustin para sa GMA Integrated News.